Alam mo, pag sinabing rental business, kadalasan ang unang pumapasok sa isip ng tao ay apartment, resort o kotse. Pero ang totoo, napakaraming uri ng rental business na hindi mo kailangan gumastos ng milyon para kumita. Merong mga negosyo na kahit small scale lang, kaya mong patakbuhin kahit nasa bahay ka. At ang maganda pa, hindi mo kailangan tutukan araw-araw. Once nakaset up ka na, kikita ka na habang natutulog ka paminsan. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 rental business na hindi basta-basta malulugi. Mga negosyo na swak sa probinsya o kahit nasa bayan ka pa. Pag-uusapan natin ang estimated capital, operating expenses, daily and monthly income, pati na rin ang pros and cons para alam mo kung alin ang babagay sa'yo. Kaya kung gusto mong magsimula ng negosyong tumatagal, steady ang income at hindi nauubusan ng customer, tapusin mo tong video na to. Baka isa dito ang para sa'yo. Let's go! Number 1, photo booth or selfie booth rental. Alam mo, sa bawat handaan o event, lagi may gustong magpa-picture. Sa panahon ngayon, lahat gustong may souvenir o remembrance. Kaya yung photo booth rental, isa yan sa mga business na never nawawala sa uso. Ang kagandahan dito, hindi mo kailangan ng malaking lugar. Isang maliit na space lang at kompletong setup. Camera, printer, backdrop at props, pwede ka nang mag-umpisa. Pagdating sa estimated capital, kung DIY setup, nasa 100,000 to 180,000 pesos na capital. Kasama ng isang DSLR camera, photo printer, laptop, lighting, backdrop stand at props. May mga mas simplified selfie booth package na nasa 80,000 pesos to 100,000 pesos lang kung gusto mo talagang makatipid. Sa operating expenses naman, nasa 2,000 to 3,000 pesos per event. Kasama na dyan ang ink at photo paper. Dagdag pa ang transportation at assistant kung may kasama ka. Sa estimated income naman, ang basic photo booth package ay nasa 4,000 pesos to 8,000 pesos per 3 to 4 hours sa event. Kung dalawang event ka sa isang linggo, pwedeng umabot ng 30,000 pesos to 50,000 pesos gross monthly. Ang net profit nasa 20,000 pesos to 30,000 pesos conservative. Depende sa bookings. Pagdating naman sa pros, high demand lalo na sa kasal, debut at school events. Low maintenance kasi digital setup lang. Pwede mong i-market sa Facebook at TikTok. Mabilis mag-viral lalo na kung creative design. Sa cons naman, seasonal. Madalas fully booked pag bare months pero medyo mahina sa lean season. Kailangan ng maayos sa printer at tech setup. Baka pumalya sa event. Ang magandang gawin mo dito, ilista mo ang mga schools, LGUs at event coordinators sa area mo. Mag-offer ka ng discounted weekday rate para may bookings kahit hindi weekend. Gumawa ka ng custom props o team backdrops para maiba ka sa iba. Number 2, construction tools rental. Cement mixer, welding machine, generator, scaffolding. Ito ang tipo ng negosyo na simple pero consistent ang demand. Lalo na kung nasa probinsya ka or malapit ka sa mga subdivision na madalas may nagpapagawa ng bahay. Halos lahat naman ng bahay ay may pinapagawa. Minsan buong bahay mismo, minsan bubong, minsan gate, at kung ano-ano pa. Sa estimated capital, pwede ka magsimula sa 100,000 pesos to 150,000 pesos. Ito ang sample breakdown based sa marketplace price. Sa cement mixer, nasa 25,000 pesos to 35,000 pesos. Sa welding machine, nasa 10,000 pesos to 15,000 pesos. Generator, nasa 25,000 pesos to 40,000 pesos depende sa wattage ng unit. Scaffolding, 10 sets, nasa 20,000 pesos. Kung second hand muna, mas mababa pa. Sa operating expenses naman, nasa 5,000 pesos to 10,000 pesos monthly. Maintenance at storage, kasama na ang change oil, wiring at small repairs. Pagdating naman sa estimated income, sa welding machine nasa 400 pesos to 600 pesos per day. Generator nasa 800 pesos to 1,200 pesos per day. Sa cement mixer naman nasa 1,000 pesos to 1,500 pesos per day. Sa scaffolding nasa 100 pesos to 200 pesos per frame per day. Kung umiikot lahat ng gamit mo, pwede kang kumita ng nasa 30,000 pesos to 50,000 pesos monthly net. At take note, wala ka halos binabantayan kundi maintenance lang. Sa pros, high demand sa construction at renovation. Long-term use, steady cash flow. Pwede kahit small space lang for storage. Sa cons naman, kailangan ng maingat na inventory at repair system. May risk sa damage o late payment kung walang deposit. Ang tip dito, laging kumuha ng valid ID at deposit bago i-release ang tools.
Gumawa ka ng checklist o contract para sa bawat item. Kung may extra budget ka, magdagdag ka ng pick-up at delivery service. Number 3, tent, table, and chairs rental. Kung mahilig ka sa events o fiesta setup, bagay na bagay sa'yo to. Halos kada buwan may kasal, binyag o barangay event. At lagi may kailangan ng tent, mesa at upuan. Pagdating sa estimated capital, nasa 60,000 pesos to 120,000 pesos. Depende sa dami ng tents, chairs at tables mo. Isang 20 by 20 feet tent nasa 10,000 pesos to 15,000 pesos. Folding tables nasa 1,000 pesos to 2,000 pesos each. At chairs nasa 300 to 500 pesos bawat isa. Sa operating expenses naman, nasa 3,000 pesos to 5,000 pesos monthly para sa cleaning, maintenance at storage. Sa estimated income naman, nasa 2,000 pesos to 10,000 pesos per event. Depende sa laki ng package. Kung may 3 hanggang 4 na bookings ka kada linggo, nasa 25,000 pesos to 40,000 pesos net monthly income. Sa pros, constant demand lalo na sa summer at burr season. Easy to expand, dagdagan mo lang ng gamit, lalaki agad ang kita. Pwede i-bundle with chairs, tables, and lights. Pagdating naman sa cons, mahina tuwing tag-ulan. Kailangan ng proper storage, physical work, kailangan ng tao para mag-set up. Ang magandang gawin mo naman dito, makipag-partner ka with caterers and event planners. Mag-invest sa tarpaulin, branding para makilala ka sa events. Pagandahin mo ang setup mo para ma-feature ka sa social media. Number 4, vending machines for events, ice cream, cotton candy, at arcade. Kung gusto mo ng medyo techy pero enjoyable na rental business, ito yung swak sa'yo. Hindi lagi ito para sa bata kundi pati sa matatanda din. Kasi nostalgia at entertainment ang dala ng mga vending machines. Pagdating naman sa estimated capital, nasa 50,000 pesos to 200,000 pesos depende sa machine. Ang cotton candy nasa 25,000 pesos to 35,000 pesos. Ang ice cream machine nasa 50,000 pesos to 80,000 pesos. Ang arcade machine naman nasa 80,000 pesos to 150,000 pesos. Sa operating expenses naman, nasa 1,500 pesos to 2,500 pesos per event. Kasama na dyan ang ingredients, cleaning, transpo at isang taga-operate. Sa estimated income naman, nasa 3,000 pesos to 6,000 pesos per event. Minsan naka per hour rental pa. Kung may 3 kang unit at 8 bookings per month, nasa 25,000 pesos to 40,000 pesos ang pwede mong maging net income. Pagdating naman sa pros, unique, high demand sa birthdays at school events. Pwedeng i-bundle, ice cream plus cotton candy plus arcade combo. Low manpower, isang tao lang pwede na. Sa cons naman, machines need regular cleaning and repairs. May risk kung walang maayos sa transport. Ang magandang gawin mo dito, mag-offer ka ng free signage o brand your booth sa clients. Gumawa ka ng eye-catching design sa booth mo. Mag-post ka ng demo video sa Facebook para makakuha ka ng bookings. Number 5, inflatable rentals. Bouncy castle, kids playground. Isa sa pinaka-enjoyable na negosyo kasi habang nagpapasaya ka ng bata, kumikita ka pa. Patok sa mga kids event like birthdays. Sino nga ba naman ang hindi matutuwang bata kapag nakakita ng ganito? Sa estimated capital, nasa 80,000 pesos to 150,000 pesos per inflatable, kasama na ang blower at tarp. Pwede kang magsimula sa isang 10 by 10 feet setup muna. Sa operating expenses naman, nasa 3,000 pesos to 5,000 pesos monthly, kasama na dyan ang cleaning, transport at repair. Sa estimated income naman, nasa 3,000 pesos to 5,000 pesos per event ang rate. Minsan nasa 8,000 pesos kung malaki o overnight. Kung may 2 inflatables ka, pwede kang kumita ng nasa 30,000 pesos to 50,000 pesos monthly. Sa pros naman, high demand sa children's parties. Mabilis ang ROI, mababawi sa loob ng 6 to 8 months. Pwedeng i-bundle sa tents at sound system. Pagdating naman sa cons, bulky, kailangan ng proper storage at blower maintenance. Sensitive sa panahon, hindi pwede pag umuulan. Ang magandang tip dito, makipag-partner ka with schools at barangay councils. Mag-offer ka ng all-in birthday package, inflatable plus chairs plus tent. Laging linisin after use para ma-maintain ang kulay at tibay. Number 6, sound system rental. Sa bawat okasyon, kasal, reunion o barangay program, laging may sounds. At kung marunong ka sa setup, pwede kang mag-umpisa dito kahit maliit lang ang puhunan.
Sa estimated capital, nasa 100,000 pesos to 180,000 pesos for starter set. 2 speakers, amplifier, mixer, mic at basic lighting. Sa operating expenses naman, nasa 5,000 pesos to 8,000 pesos monthly. Kasama na dyan ang maintenance, gas at helper. Pagdating naman sa estimated income, nasa 3,000 pesos to 8,000 pesos per event. Kung may 2 bookings ka kada linggo, nasa 30,000 pesos to 40,000 pesos ang pwede mo kitain monthly. Sa pros naman, laging may event, weddings, festa, school programs. Fast ROI, usually within 6 months. Pwedeng dagdagan ng lighting or video okay package. Sa cons naman, mabigat dalhin, kailangan ng sasakyan. Madalas nasisira ang mic o wires kung hindi maingat. Ang magandang tip naman dito, always test equipment before bookings. Mag-offer ka ng sounds plus host combo. Maglagay din ng tarp o branding sa setup mo para makilala ka sa events. Number 7, camping gear rental. Uso ngayon ang outdoor at naturescape. Maraming gustong mag-camping pero ayaw bumili ng gamit, kaya dito ka papasok. Sa estimated capital, nasa 50,000 pesos to 100,000 pesos for 10 sets of camping gear. Kasama na dyan ang tents, sleeping bags, stove, cooler at headlamp. Sa operating expenses naman, nasa 2,000 pesos to 4,000 pesos monthly. Kasama na dyan ang cleaning, drying, waterproofing. Sa estimated income naman, nasa 1,000 pesos to 1,500 pesos per set per day. Kung may 3 magre-rent every week sa camping gears mo, nasa 12,000 pesos to 15,000 pesos ang pwede mo kitain. Sa pros, low maintenance at portable. Trending sa Gen Z at millennials. Pwede ka mag-partner sa travel vlogs o local resorts. Sa cons naman, depende sa weather, mahina pag tag-ulan. Kailangan linisin agad after use para di amagin. Ang magandang gawin mo dito, mag-offer ka ng weekend package, tent plus stove plus cooler. Makipag-partner ka sa hiking groups o camping spots. Pwede mo ring dagdagan ng GoPro o lamp rental for extra income. Pero bago ka mag-umpisa, gusto ko lang linawin. Lahat ng figures at estimates na binanggit ko ay based lamang sa average market rates at personal research. Ibig sabihin, maaaring magbago ito depende sa lugar, presyo ng gamit at demand sa market mo. Hindi ito financial advice, kaya ikaw pa rin dapat na mag-research at magplano based sa budget, location at experience mo. Ang mahalaga, maintindihan mo muna ang business model at paano mo ito mapapatakbo ng maayos bago sumabak. So ayan, nakita mo, hindi lang apartment at sasakyan ang pwedeng rentahan. May mga simple pero matatag na rental business na pwedeng simulan kahit maliit pa lang ang kapital. Ang sekreto lang talaga ay alagaan ang gamit mo, maging maayos sa customer at laging mag-deliver ng maayos sa service. Sa ganitong negosyo, tiwala ang puhunan. At pag nakuha mo yan, ikaw ang babalikan ng mga tao. Kaya kung gusto mong simulan ang negosyo mo ngayong taon, subukan mo sa isa sa mga rental business na ito. Maliit man ang simula, basta tuloy-tuloy, lalaki rin ang kita mo. Peace!